Pansamantala nang nakalaya si dating Senador Laila de Lima matapos payagang magpiyansa ng Muntinlupa Regional Trial Court para sa natitira niyang kaso sa iligal na droga. Sa kabila raw ng mga pag-uusig at mahigit 6 na taong pagkakakulong, wala raw pinagsisisihan si de Lima. May report si June Veneracion. Matapos ang mahigit 6 na taon, Thank you. pansamantala nang nakalaya si dating Senador Laila de Lima. Pinayagan ng korte si de Lima na makapagpiyansa para sa ikatlo at natitirang drug case niya. Sabi ng korte, dapat payagang magpiyansa sina de Lima at iba pang akusado dahil bigo ang prosekusyon na mapatatag ang sinasabi nitong pagiging guilty ng mga akusado. Pinayagan din magpiyansa ang dating driver ni de Lima na si Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jose Adrian Dera at dating Bucor Chief Franklin Bucayo. Tig 300,000 pesos ang piyansa ng bawat akusado. Sa wakas, makakalaya na po ako. For years, my whole being has been crying out for justice and freedom. For more than 6 long years, I've been praying so hard for this day to come. Sir, granted kayo ng bail. Sir Ronnie, ano masasabi nyo? Sir, ano masasabi nyo? Ha? Ang mga taga-suporta ni de Lima nagbunyi sa desisyon. Laya na si Laila! Laya na si Laila! Panalo! Hustisya! Tingin ng kampo ni de Lima, ito na ang simula ng tuluyang pagpapawalang sala sa dating senador. Because of the granting of the bail, which is technically a resolution that an evaluation that the evidence of guilt is weak, eventually this will be dismissed. Mula korte, bumalik si de Lima sa PNP Custodial Center para sumailalim sa physical at medical examination habang hinihintay ang kanyang release order. Mula Krame, dumiretso si de Lima sa isang hotel para sa isang press conference. Sa kabila raw ng mga pag-uusig, wala siyang pinagsisisihan. No regrets. Yes, I wish things turned out differently, but these are things that were beyond my control. They may have taken years of my life, but they will never take my humanity. Ang mundo ay puno ng mga taong buktot ang kaluluwa at makasarili sa harap ng pagdurusa ng taong bayan. I will never be one of them. August 2016, inakusahan ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte si de Lima ng pagtanggap umano ng campaign funds mula sa droga. Si de Lima ay isa sa mga kritiko ng dating Pangulo. I will have to destroy her in public. De Lima, you are finished. February 2017, nang sampahan si de Lima ng 3 magkakahiwalay na kasong may kinalaman sa illegal na droga. Nagsilbing state witness sa isa sa mga kaso si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos. Pero April 2022, binawi ni Ragos sa kanyang testimonya. Aniya, pinilit lamang siya ni Nooy Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tumistigo laban kay de Lima. February 2021, nang ipawalang sala si de Lima sa isa niyang kaso. Napawalang sala siya sa ikalawang kaso nitong Mayo, ang huling kaso kung saan pinayagang makapagpiyansa. May kaugnayan sa umano'y malawakang kalakalan ng droga sa maximum security compound ng Bilibid. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News.